Okay. Magandang araw sa inyong lahat. March 1, galing po ako ng Zamboanga. Dumating po ako dito sa Manila, gabi ng March 11. Wala pang isang linggo, lockdown ng buong Manila. Biglang nabago yung takbo ng buhay ko. The next day, may tumawag, that's March 17, cancel po ang trip ko sa Baguio. Sumunod, na-cancel yung trip ko sa Batanes, na-cancel ang trip ko sa Calayan Island, na-cancel ang trip ko sa Isabela, na-cancel ang trip ko sa Davao, sa General Santos. 2 months, wala po akong ginawa kundi maglagay dito sa bahay. Wala akong ginawa kundi matulog, kumain. Pagkagising ko, maririnig yung boses ng nanay ko, tatawagin akong kumain. Pagkatapos namin kumain, nakikwentuhan ng kami sandali. Papanik na ako, hindi ako magbabasa, maggagawa ng mga paperworks, manonood ng YouTube, mga nangyayari sa Amerika, sa China, sa ibang panig ng mundo. Mga news ang kadalasan kong pinapanood, documentaries. After 1 week, tumawag po yung kaibigan ko from AXA. Siya po yung nagtatrabaho sa AXA. Ang sabi niya sa akin, Eric, baba ng 35% ang stock market. Ibig sabihin, kung naka-invest ka ng 100,000 sa stock market, hindi mo na mawi-withdraw ng 100,000 yun. 65,000 na lang ang mawi-withdraw mo. Ngayon, ang sabi ng mga analyst dito sa atin sa Pilipinas, baka daw umabot pa ng 5 years bago makarecover pagka ganyang 35% na down. Wow! Ibig sabihin, bago mo bawi yung 35,000 pesos mo, kailangan pa muna magkaroon ng 5 taon. Sa Amerika, pumalo daw ng 20% ang kanilang unemployment. Ang ayon doon sa The Economist, isang numero unong pahayagan o magazine sa tungkol sa ekonomiya, sinasabi na ang 20% unemployment, it will take 10 years to recover. Pero the statistics says otherwise. Pero marami nagsasabi na talagang hindi malaman kung ano talaga maging kinabukasan natin dahil sa pandemya ang ating naranasan. China po, sa kauna-unang pagkakataon, talagang baksak ang ekonomiya nila. Pinoboycott sila ng Australia, nakapinto sila sa digmaan with India, at mayroong trade war ang Amerika at ang buong Europe against China. Hindi natin malaman kung ano talaga ang kahihinat na ng buhay natin ngayon. And so this morning, I would like to talk on an issue about investment. Today is Father's Day, and rather than talking about relationship, I will talk about investment. Every day to me is Father's Day because we have a father who loves us so much and he is concerned about every aspect of our life, especially in this time of crisis. Let's turn our Bible to the book of Ecclesiastes, chapter 11, verses 1 and 2. Anong sinabi doon? Cast thy bread upon the waters, and after many days you shall find it again. Cast portion to 7 and also to 8, for you know not what evil may come to this world. Okay. Ano pong sinasabi nung Ecclesiastes? Cast thy bread upon the water. Sabi, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubig. May kung talagang mag-iisip ka sa tema ng pag-iisip natin ngayon kung ano yung tinapay, medyo, ano ba yun? Alam ko, ang tinapay matutunaw lang sa tubig, hindi man yan kainin ng isda. Ay ano kayo babalik sa iyo dyan? Pero alam nyo, universal na kaisipan niyang kung ano man ang iyong itinapon, babalik din sa iyo. Natatandaan ko, may patalastas pa nga tayo noon ang sinabi, ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Kung babasahin niyo po ang komentaryo ni Charles Spurgeon diyan sa sitas na yan, ay nilalarawan po niya yung mga taga-Ehipto na nagtatapon sila ng cornbread, yung binhi ng cornbread doon sa ilog ng Nile o Nilo.
At yung mga binhi na yan ay tinatangay ng ilog at yan ay idinideposito sa mga pampang at pasigan ng buong Nile River. Tapos kapag bumaba na yung agos na yon ng Nile River, dahil napakataba ng lupang yan, yung mga binhi na yun ay uusbong at nagiging magandang halaman. At mamumunga yun ng maraming cornbread para pagkain ng mga tao na nakatira doon sa pasigan ng ilog Nilo. Ngayon, isang prinsipyo ang nakikita natin dito na talagang kapag ikaw ay nagtanim ng buto, ay talagang libo-libo ang anihin mo. Ano man itinanim mo, aanihin mo din. Kaya nga, mapamasama o mapababuti ang iyong ginawa, meron niyang aning pabalik. Kaya kung halimbawa, kung mag-ahasi ka rin naman, magagawa ka ng mabuti sa kapwa, bitamihan mo, ihasik mo, huwag kang magkukuripot. Kaya nga sinabi, be generous of your time, be generous of your talent, be generous of your resources. The more generous you are, the more influential you become. And the more influential you become, the easier it is for you to do business. Kaya, cast your bread upon the waters, because after many days, you shall find it again. Kaya nga sinasabi, maghasik ka, itapon mo, at huwag kang manghihinayang, hindi ka magkukuripot pagdating sa investment. Ang problema nga, hindi natin sinusunod. Ang sinabi doon, after many days, you shall find it again. So, it carries the idea na kailangan mong maging matyaga. Hindi ka kailangan maging mainipin. Ang problema sa atin ngayon, mga Pilipino, sa ating mga Kristiyano, masyado tayong mainipin. Kasi gusto natin lahat instant. Ang kape natin, instant. Ang gusto natin, ang internet natin, lagi na lang mabilis. Noon nga kami, dial up lang, masaya na nga kami, basta may internet. It will take 30 minutes bago ka makapag-download ng iyong email page. Okay lang. Pagkatapos makakapagsulat ka, okay lang. Makapanood ka man ng YouTube, abay, kahit na mabagal, okay lang. Ngayon, madelay lang ng 5 segundo, inip na, galit na doon sa internet provider. Ang bagal daw ng internet. Kasi because we all want to be instant, gusto natin mabilis. Ngayon, ang pagyaman, gusto natin lagi mabilis. Ngayon po, magbuklat kayo ng email, magbuklat kayo ng Facebook. Kadalasan sa gilid ng mga social media na yan, nandiyan yung patalastas ng Bitcoin, nandiyan yung patalastas ng Forex, mga investment na nangangako ng magiging instant millionaire ka. May makikita ka pa doon, ano ba tawag doon? Nakakaingit. Kumita ng $100,000 in 1 week? Wow! Ang ganda naman nun. Pero alam nyo, hindi yun nagsasabi ng totoo. Alam nyo, ang investment, mayroong other side of the coin yan lagi. Sabi nga sa physics, in every action, there is an equal and opposite reaction. Kung mayroong nanalo ng 100,000, sa kabilang banda may natalo ng 100,000. Kung ang isang investment na nangangako sa iyo na bigla ang pagyaman na walang pagkalugi, tandaan mo, scam na yon. Hindi ko totoo yun. Ang isang investment na nangangako ng langit sa isang saglit, pwede yang maging impyerno sa isang saglit din. In every action, there is an equal and opposite reaction. Hindi totoo yun kapag yan ang mga pangako sa iyo. Alam niyo, yung mga forex na yan, ang tawag po dyan, leverage investment. Ikaw ay parang butiki na umaakap sa poste. Alam niyo po, kasi ganito yung mga forex, you are trading on leverage. Natatandaan niyo po ba yung ating physics lesson o geometry lesson about leverage and fulcrum? Nakakita na po ba kayo ng seesaw? Yung seesaw, meron niyang fulcrum sa gitna. Kaya nga pagka may sumakay sa magkabila, madali silang makakapaglaro, taas-baba, yung magkabilang panig. Kapag po yung inyong fulcrum, itong nasa gitna, in-adjust nyo dito sa bandang kanan,
merong leverage po yung nasa bandang kaliwa. Kasi po ganito po yun. Kung meron kang 1 toneladang bato rito, 1 tonelada, 1,000 kilo, nandito yung fulcrum mo. Mag-a-apply lang po kayo dito ng 1 kilo na puwersa, kaya mo nang ikilos yung 1 toneladang bato. Kaya po ang tawag po doon, leverage. Yan po ay leverage investment. Ang kinokontrol nyo po actually is sa isang contract ng Forex is $100,000. Ngayon, yung broker po na nasa likod nun, papayagan kang bumakas ng kahit $5,000 lang. So, ibig sabihin, kung yung $100,000 nagpumalo sa merkado, for example, ng piso, okay, $100,000 ang tubo nun. So, ibig sabihin, kung 1 cents, magkano yun? $10,000. Nakuha nyo? 10 cents, $10,000. Nakuha nyo? Wow! Eh kung bumaliktad yun, na kontra doon sa position mo, nalugi siya ng $10,000, hindi naman papayag ang broker na 5,000 lang lagay mong pera. Ipag-i-infuse ka na kaagad niya ng another 5,000. Kapag hindi ka nag-infuse ng another 5,000, kakainin na niya yung pera mo. Kanya na yun. Hindi na sa'yo yun. Kasi sumugal ka lang. Hindi ka naman nag-invest ng 100,000. Sinugalan mo yung kilos ng merkado. Yung fluctuation ng price. Yun ang sinugalan mo. Eh, tandaan nyo, hindi ba sinabi ng Panginoon, do not boast yourself of tomorrow, for you don't know what a day may bring forth. Sumusugal ka sa kilos ng pera. Kaya hindi ka talaga nag-i-invest. Hinuhulaan mo yung kilos ng pera. Leverage investment. Para kang butiki na umaakap sa poste na hindi mo naman talaga kayang akapin. You see? Nangangako yan ng mga biglaang pagyaman pero kaya kanyang pahirapin sa isang saglit din. Para pong sugal yan. It borders on gambling. That's a highly speculative business. Yun din pong Bitcoin, pareho po yan. Kung tawagin yan, internet money. Nakuha nyo? Cyber money. Mga uri ng pera na walang central bank, hindi yan nakasa ilalim sa anumang uri ng gobyerno. Walang Federal Reserve, walang central bank na kumokontrol yan. That is actually a money created by the internet. Tandaan nyo ho, we are actually seeing a bit of the future sa mga nangyayari sa atin ngayon. Isipin nyo lang, for example, kung merong isang uri ng pera na kinilalang pera ng 2 milyong citizen sa internet o 20 milyong citizen sa internet, pera na ho yun. Kung yan po ay naibibili nyo, no ho, nakakabili ka, tapos dinideliver sa yung binili mo. Nakuha nyo, nakakapagpautang ka, tapos nadadagdagan yung pera sa bangko na nag-accumulate, pera yun. Kasi kinilala eh. Although walang government na kumokontrol sa kanila. In just an instant, we are seeing it with our own eyes na pwede pala sa isang saglit, merong isang tao na kaya niyang biglang-biglang makontrol ang finances ng buong mundo. That's Bitcoin for you. Mag-research po kayo. And that is also highly speculative. Mayroon po mga patalastas yan. Kung yung isang halaga ng isang hamburger, ininvest mo sa Bitcoin, kaya niyong bumili ng BMW. Ha? Kung nag-invest ka lang. Nag-crash lang po yan eh. Pero marami pa pong tao na halos hindi pa rin bumibitiw sa Bitcoin. Inaasahan nila na babalik ulit yung Bitcoin na yon, yung power ng Bitcoin na yon. Ngayon yun lang hindi halos naririnig yan. Pero alam ko, babalik po yan. Maniwala po kayo sa akin. Dahil inihula na po yan sa Biblia. Ha?
na pwede magkaroon ng isang one currency, one economy in just a twinkling of an eye. Wow! Gusto kasi natin laging instant. Kaya marami dyan pumapasok. Eh hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas. Tingnan mo nga yung ngayon, isang pandemya lang. Halos lahat ng tao nalugi sa negosyo. Isang pagsisinungaling lang ng China, nalugi na maraming negosyo. Maraming baksak na negosyante ngayon. Come to think of it, kung talagang gusto daw nating maging mayaman ng mabilis, ang sabi ni Warren Buffett, one of the richest man in the world today, ang sabi niya, if you want to get rich quickly, do it slowly. Oxymoron, di ba? Mukhang oxymoron na dating. Totoo naman yun. Kailangan maging matyaga ka, magnegosyo ka, pero huwag yung mga ganyang sugal. Di ba? Na nakangako na maging isang instant millionaire. Magtyaga tayo. Alam nyo, meron akong isang kwento na naikwento ko na to. I think one time nandito ako sa inyo, ikwento ko yung nag-preaching ako about ants. Hindi ba? Meron akong kwento sa inyo tungkol sa isang hari na magaling maglaro ng chess. Ulitin ko yung kwento, no? Itong hari na to, napakagaling, merong isang estranghero na naligaw doon sa India na nabilitaan niya magaling maglaro ng chess, hinamon niya ng laro. Bago sila maglaro, tinanong muna niya, ano bang gantimpala ang nais mong makamit kung ako'y matatalo mo sa larong chess? Ang sabi nung estranghero, simple lang, mahal na hari, isang butil na bigas. Sabi nung hari, isang butil na bigas? Opo, mahal na hari, isang butil na bigas at ang mga kwadrado ng ahedres. Isang butil na bigas at ang mga kwadrado ng ahedres? Ano ibig mong sabihin? Batin niyo po ba, mahal na hari, kung ilang kwadrado mayroon ang ahedres? Siyempre, 8 hanay ng 8 parisukat. Di 64. Yun po, mahal na hari. Ang gagawin niyo po, maglalagay kayo ng isang butil na bigas sa unang kwadrado ng ahedres ng chess. Tapos dodoblihin niyo po yan sa pangalawang kwadrado, 2. Tapos dodoblihin niyo po sa pangatlong kwadrado, 4, 8, 16, 32, 64, 128, hanggang sa mapuno niyo po ang ika-64 na kwadrado. Ganyan lang bang kasimple? Halika't maglaro. Hindi na siguro aabutin ng 5 sakong bigas yan. Naglaro ang estranghero at ang hari. Para umikli po ang istorya natin, natalo po ang hari sa mga laro niyon. Kaya tinatawag ng hari ang kanyang ingat-yaman. Ingat-yaman. Ibigay mo sa estrangherong ito ang kanyang gantimpala. Tandaan mo, isang butil na bigas at ang mga kwadrado ng ahedres. Maglalagay ka ng isang butil na bigas sa unang kwadrado, dodoblihin mo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, hanggang mapuno mo ang ika-64 na kwadrado. Umalis ang ingat-yaman at ang estranghero. Kinabukasan, bumalik ang ingat-yaman. Kinausap ang hari. Mahal na hari, malaki po ang ating problema. Ano yon? Tungkol po sa isang butil na bigas. Malaking problema. Isang butil na bigas? Mahal na hari, hindi po ordinaryo ang ating problema. Ipaliwanag mo. Mahal na hari, upang mapabilis ang ating pagbabayad sa estranghero, ipinabilang ko po sa ating mga kawal kung ilan butil na bigas mayroon sa 1 kilo. Paano mo ginawa? Yung pong isang guhit na bigas, 10 guhit po sa 1 kilo, pinakutsarita ko po sa ating mga sundalo. Pagkatapos po, ipinabilang ko po kung ilang butil na bigas ang kanilang nakuha. Nung sila'y nagsumite ng kanilang nabilang, nung akin po isinuma, ang isang guhit po ng bigas ay naglalaman po ng 6,380.
Kung yan po ay gagawin nating 10 ulit, times 3, times 10, 63,800 po sa isang kilo. 63,800 na butil na bigas sa isang kilo. Napakagaling mo. Paano ngayon? Anong problema ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, nung maglagay po tayo ng isang butil na bigas sa unang kwadrado, at dinoble po natin sa pangalawang kwadrado, at dinoble po natin sa pangatlong kwadrado, kagaya po ng 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, mahal na hari. Sa ika-17 kwadrado pa lang po, hindi na po butil ang pinag-uusapan. Kilo na po. Ganun ba? Opo, mahal na hari. Pagdating sa ika-23 kwadrado, hindi na po kilo ang usapan. Kaban na po. 65 kilos na po yun. 50 kilo lang sa isang kaban. Ganun ba? Mahal na hari, nung dumating po tayo sa ika-30 kwadrado, 1,000,000 kaban po ang usapan. Ha? Opo, mahal na hari, nung dumating po tayo sa ika-64 na kwadrado, kulang-kulang pong 2 trilyones na kaban ng bigas ang dapat niyong bayaran. Mahal na hari, pagsama-samahin man ang ani ng bigas sa buong mundo, sa loob ng mahabang panahon, hindi niyo po kayang bayaran ang ipinangako niyong gantimpala. Hindi yata. Ang ginawa ng mahal na hari, tinatawag niya istanghero. Istanghero, istanghero, na isahan mo ako. Ngunit ito ang panukala ko. Punta ka at ang iyong pamilya dito sa India. Isama mo ang iyong buong angkan at habang buhay ko kayong rarasyonan ng bigas. Isang aral ang natutunan ng hari. Magtuos bago kumilos. Kakaisipin bago sabihin. Yan po kasi kadalasan sa atin hindi tayo marunong magtuos. Kaya maraming nawawala sa atin. Kuha nyo, narinig niyo na po ba yung salitang the power of compounding? Ganito po yung power of compounding. Alam niyo po, kung kayo kakausap ng isang ordinaryong investor o investment consultant, sasabihin po nila sa inyo, ito madalas, pwede po at napaka-posible na ang isang investment ay dumoble sa loob ng 6 na taon. Ano ibig sabihin ng power of compounding? No? Kung ikaw yung iikon, for example, ng kahit piso-piso, sa bawat araw, walang magre-retire na mahirap. Bakit? Kung halimbawa bata ka pa, bagong graduate ka, mag-ipon ka ng piso bawat araw. So, sa isang taon, 365. Tama? Sa pangalawang taon, kulang-kulang 800. Sa pangatlong taon, times 3. Sa pangatlong taon, times 4. Sa pangatlong taon, times 5. 365 times 5. Sa pang-6 na taon, yung inipon mo nung first year, doble na. Sa ika-7 taon, yung inipon mo ng first year, ng second year, added yung first year, doble-doble na. Sa pang-8 taon, yung inipon mo yung third year, dagdag yung first, second, doble na. Sa pang-9 na taon, yung inipon mo ng fourth year, dagdag yung first, second, and third, doble-doble na. Sa pang-10 taon, yung inipon mo ng fifth year, added yung first, second, and fourth year, doble-doble na. On the 11th year, yung inipon mo ng first, second, fourth, fifth, and sixth years na doble-doble na. Doble-doble na. Alam niyo kung marunong kang magtuos, the amount is staggering.
Pero alam nyo, piso-piso pinag-usapan natin. Maghihiya ka naman kung nag-iipon ka lang ng piso-piso. Bumibili ka nga ng unlimited text ng 20 pesos per day. Nagsisigarilyo ka nga, gumagastos ka ng 50 pesos per day. Kung marunong ka lang magtuos, alam mo, walang magre-retire na mahirap na punong-puno ng bisyo. Kung itutuon lang niya yung bisyo niya sa pag-iipon. Kasi kapag may ipon ka, maraming mga opportunity na dadaan sa buhay mo na kaya mong i-grab yung opportunity. Ang pinaka nakakalungkot sa lahat ay yung merong opportunity na dadaan sa harapan mo, hindi mo madakma dahil wala kang pandakma. Wala kang pandakma dahil wala kang naipon. Kaya nga kailangan marunong kang magtiyaga, masaganang pag-iipon para pwede kang makapagnegosyo. Kaya nga, after many days, you will find it again. Meron kang pangbigay. Nagiging influential ka. Kapag mapera ka, kung hindi ka mamapera, mapagpagawa ka ng mabuti, nagbibigay kayo ng time mo, nakuha nyo? Cast your bread upon the waters. After many days, you will find it again. Kaya nga kailangan nating magtiyaga. Pero maganda po itong pangalawang punto na gusto kong sabihin. Put your portion to 7 and also to 8. Nakuha nyo? Alam nyo po, nung iniisip ko yan, akala ko ang pinag-uusapan lang natin yung salitang diversification. Alam niyo po yung sinasabing diversification, yung bang prinsipyo na kung tawagin natin, do not put all of your egg in one basket. Ano po ba yung not putting your egg in one basket? Halimbawa, meron kang, 100,000. Huwag kang magnegosyo, for example, ng bigas lang. Abay, kailangan mag-diversify ka, mag-diversify ka, baka pwedeng magbigay ka ng konting investment sa equity, pwede kang mag-investment, for example, sa manok, pwede kang mag-invest, for example, ng konti sa prutas, ganyan ba? Yung hindi ka nasa isang basket lang yung yung iyong investment. Kung ikaw ay merong 1 milyon, mong ilagay lang sa BPI kasi 500,000 lang insurance niyan. Dalawahin mo bangko mo para insure yung 500,000 sa isa, insure yung 500,000 sa isa. Di ba matalino ka? Ganun yun. Diversification. Pero alam nyo, hindi yan ibig sabihin nung put your portion to 7 and portion to 8. For you do not know what evil may come into this world. Hindi po yan ibig sabihin yan. Not until po na makarinig po ako ng preaching ng isang Hudyo tungkol sa verse na yan. Alam niyo po pala, ang mga Hudyo pala, punong-puno sila, for example, ng kung tawagin natin yung symbolism. Yung pong 7 tsaka 8, symbolic po sa kanila yan. Bakit hindi ba sinabing put your portion to 3 or portion to 4? Hindi naman eh. Ang sinabi, portion to 7 and portion to 8. May symbol po yung 7 at 8. Alam po natin, alam niyo po ibig sabihin ng 7. 7 is the number of perfection. It is the number of holiness. It is the number of righteousness. So, ang ibig kong sabihin pala dyan ni Solomon is, kumbaga, put your portion to work of holiness, to work of righteousness. Oh. So, ibig sabihin, put your money on the work of God. Ano ba yung mga work of God? Ako po, magbibigay po ako ng salitang mga work of mission. It's the work of God. Mga admonition, mga advocacy against certain evil advocacy. Halimbawa, for example, mga advocacy against LGBTQ o mga advocacy against abortion. Abay, yung mga taong nagsusulong ng mga advokasya para malabanan yung mga ganyang uri ng mga ungodly na mga batas, abay, suportahan natin. Hindi lang tayo magbigay ng contribution, magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng suporta. Put your portion to 7. No?
Put your portion to work of mission. Alam niyo po, tayo dito sa Luzon Convention, napakalaki po ng ng nagawa natin sa buong Pilipinas. Nagsimula po yan nung Ondoy, nasundan po ng Yolanda. Nakuha nyo? Alam niyo po, nung panahon ng Ondoy, sa mga Baptist organization po o convention dito sa Pilipinas, ang Luzon Convention lang po ang faithful na nagbibigay sa International Asia Pacific Baptist Aid Federation, ABA Baptist Aid Federation, ABAF. Yan po. Alam niyo po, pagka mga international organization yan, kapag may pera yan para ipantulong sa isang nangangailangan o nasalanta ng kalamidad, hindi po yan ibibigay sa isang tao o hindi yan ibibigay sa isang church. Ibibigay po yan sa isang national organization. Sa mga convention po sa Pilipinas, ang Luzon Convention lang po ang faithful na sumusuporta sa Asia Pacific Baptist Federation. Kaya po tayo ang naging conduit ng mga perang yon, kaya nakatulong po tayo sa marami nangangailangan noong panahon ng Ondoy at Peping. Naulit po yan noong panahon ng Yolanda. Tayo po lagi ang pinagdadaanan ng mga aid na yon na galing sa international organization para maikalat natin sa buong Pilipinas. Why? Why? Because we invest on works of righteousness. Nagbibigay ka, hindi mo alam, nakakatulong ka pala sa kapwa mo indirectly. Invest in works of righteousness. Invest in mission. Tandaan nyo, the Lord will always bless any contribution to the work of mission. Huwag na huwag po natin kakalimutan. Put your portion to 7 and portion to 8. Alam niyo po, ibig sabihin ng 8 actually is humanity. Bakit? Natatandaan niyo po ba kung ilan yung tao na nailigtas nung panahon ni Noah? Sino po ang naligtas noon? Si Noah, ang kanyang asawa, at 3 anak kasama ng kanilang mga asa-asawa. Ilan po lahat yun? 8. So 8 actually is actually the number for humanity. Ibig kong sabihin ni Solomon, invest on people. Invest on people. Alam niyo po, nakita niyo po ako ngayon, I'm a preacher. Alam niyo po kung sino nag-invest sa akin ng panahon para turuan ako maging preacher? Yung aking tinuturing na ama sa pananampalataya sa aking ministry, si Pastor Tim Labisaba. Nakita niya na nagkikwento ako sa mga bata. Lagi niya akong binibigyan ng mga articles on preaching. Tapos, sinasama niya ako lagi sa mga Bible study. He really invested time on me. He invested money on me. Nakuha niyo? And I am now here. Because one person invested his time so that I can become a preacher. Somebody invested money. Alam niyo po, meron po isang anecdote si Freddie Rhodes na panood ko lang po sa isang interview sa kanya. Ang sabi niya, isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya nung makita niya si Manny Pacquiao na pumapasok sa kanyang gym. Meron siyang nakitang potential doon sa tao. He invested his time on that man, Manny Pacquiao. And the rest is history. He invested his time on people. And he invested it rightly. Marunong siya eh. Nakikita niya may mga, kailangan pagka nakita mo isang tao may potential, invest your time. Discipling is investing your time. I am disciple in the field of ministry. Manny Pacquiao was disciple.
You are in business. You must have a disciple in your business. How about in the ministry? Meron ka bang dinidisciple? Sabi ng Panginoon, portion to 7, works of holiness, and portion to 8, invest on people. Wow! Bilang pagwawakas, gusto kong ibahagi sa inyo yung isang patalastas na narinig ko galing pa po sa Thailand tungkol sa isang mag-ama na meron silang karinderya katapat ng isang butika. Itong lalaki na to, sa tuwing may mamamali mo sa kanya, ang binibigay niya yung a bag of veggie soup, vegetable soup, veggie soup. Nalagyan niya sa plastic, binubuhol niya, binibigay man niya kanino man namamalimos. Yun ang binibigay niya. Eh, nung minsan sila'y nagtitinda, bigla silang nakarinig ng kaguluhan doon sa butika, sa tapat. Kita niya, no, yung babae, nagmumura, sinasampal yung isang bata na nakayuko lang. Pagkatapos, umiiyak, may hawak-hawak na supot. Nakita niya yung babae na may-ari ng butika, sinampal-sampal na yung bata, tinawag yung dinaknot yung supot. Ang laman ng supot, isang banig ng pain reliever. Sinaway nung lalaki, yung nagtitinda sa karinderya. Sige. Pagkatapos, tinanong yung bata, bakit? May sakit ba ang nanay mo? Yung bata umiiyak, tumango lang. Ginawa niya, pinatahimik niya yung babae, binayaran niya, binigay niya yung isang banig ng pain reliever, tapos yung isang bata, siguro mga 10 taong gulang, inutusan niya, kumuha ng isang veggie soup, isang bag ng veggie soup, binigay doon sa bata, takbo na yung bata. Tapos yung sumunod na tagpo, isang araw yung matanda, nagtitinda, biglang tumumba. Ang sumunod na tagpo, nandun sila sa ospital. Nasa ventilator, may mga aparato nakapaligid sa matanda. Nasa ospital yung matandang lalaki. Tapos yung babae, dalaga na, iyak ng iyak. Kasi nakita niya yung bill, palaki ng palaki. $10,000, $30,000, $30,000, umaabot ng milyon. So, iyak siya ng iyak. Tapos pinakitang sumunod na tagpo, yung kanilang karinderya, pinagbibili na. Panay ang iiyak niya kasi yung bill niya, $1 million. Tapos nakatanong ko siya, naiyak siya. Tapos nung magising siya, nakita niya yung bill. Zero. Nakalagay, paid in full. With pain reliever and a bag of veggie soup. Yung palang doktor, yung bata, because he invests on people. Tandaan nyo, matuto tayo mag-invest. Yes, we earn money. Nakuha nyo? Wala naman siguro sa taong nangarap na ayaw nila magkaroon ng maraming pera o maging maginawa buhay nila. Pero kahit gano'ng karami pera mo, hindi ka kaya iligtas at pagkadating na naman talagang sapunan na hindi na natin kaya kontrolin. Na hindi na natin kayang kontrolin. Pwede kang magkasakit kahit meron kang milyon-milyon sa bangko. Isang gamot lang, isang bayan, 1 million per day. Kayang ubusin niya ng pera mo anytime. Pero alam mo, in the end, there will always be people that you need in times of your need. Kaya nga sinabi ng Panginoon, cast your bread upon the waters. After many days, you'll find it again. But remember, give portion to 7 and portion to 8. For you do not know what evil may come in this world. Money will take you nowhere, but you will always end up with God and with people. People whom God will use to help you.
in times of need. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa panahon ng pandemya, huwag kalilimutan Ecclesiastes chapter 11 verses 1 and 2. Father, we thank you for this day. Help us, Lord, to realize the value of investing, not just in money, but in your work and with people. You have commanded it, O God. Help us to obey. In Jesus' mighty name we pray. Amen.